Gusto mo bang malaman ang recipe na mas masarap pa kay Jollibee? Pwes, panoorin mo ang video na to. What's up mga kabitsin? So ngayon ay bibili tayo ng ating ingredients para sa ating fried chicken kasi mamaya meron tayong order na 60 pieces. Ngayon pa pala wala tayong buka sa ating mga outlet kasi walang pasok. Pero mabuti na lang meron tayong mga order kaya para mamaya mamili tayo ng mga ingredients. So ngayon po ipakita natin yung ating recipe sa ating fried chicken na mas masarap pa ka Jollibee, sabi ng ating customers. So tara samahan niyo ako. So dito mga kabitsin ay nakarating na nga ako sa palengke at agad-agad ay bumili na ako ng mga sangkap na ating gagamitin para sa ating fried chicken. Ito po yung aking mga binibili na mga ingredients at sana po ay panoorin nyo, no? So lahat yan ay kailangan natin para sa ating negosyo. Yung iba naman dyan ay para sa ating gravy. At yung iba para sa ating panimpla sa ating fried chicken. O kumbaga yung ating marinated mix. So bali pang maramihan po yung aking binibili para hindi na po ako pabalik-balik sa palengke. At dali-dali na ay binayaran ko na nga yung ating mga binili dyan sa counter. Yun pala ang crispy fry at yung iba nating sangkap, yung onion powder ay para po sa gravy natin. Baka po magtaka yung iba kung bakit hindi ko hinalo yun sa ating manok. Yun po ay pang gravy natin. So yan, panoorin lang natin mga kabitsin. So yung nakikita nyo mga ingredients mga kabitsin ay good for 100 kilos po yan. Hindi po yan for 5 kilos lamang. So yan, tapos na ako na mamili mga kabitsin. So yun guys, natapos na tayo mamili ng ating mga ingredients. At ngayon naman ay samahan nyo ako para i-chop yung ating manok. Ito po ay good for 1 kilo lang na ingredients para alam naman ng iba. Kasi marami nagre-request sa atin kung ano daw yung measurement o recipe ng ating 1 kilo para pang ulam nung nila sa bahay. So samahan nyo ako guys, tara. So ito mga kabitsin, meron tayong 1 kilong manok nasa ating harapan ngayon. So ganito ang tamang pag-chop ng 1 kilo na manok sa presyohang 25 pesos. Isama ko na din ito kasi para at least meron kayong idea kung magkano yung ating bintahan sa ganitong pag-cut. So ganito lang yun mga kabitsin. So una, atin siyang hiwain dito sa may lower part niya yan. Sa may gilid niya, sa breast part yan, yung may guhit na yan. Diyan nyo siya hiwain mga kabitsin. Yan o. Yan, una dito. Tapos paslanting. Yan. Yan. So ganyan yung kanyang forma. Yan mga kabitsin. At nahiwa ko na siya. So dito naman, unahin natin yung ating lower part. Yung sa may drumstick. So sa 1 kilo atin itong hiwain sa gitna, no? Dito banda sa may buto niya, yan, hiwa natin siya. Dapat ma-chop natin siya ng 6. Yan. So nahiwa natin mga kabitsin. Pagkatapos ang ating drumstick naman dito. Natin siyang yan, isa. Tapos ganyan yung kanyang forma. Natin itong hiwain dito. Ayan. Para maganda yung kanyang pagkaluto mamaya. 2, 3. Kabila naman. Ayan. Tapos ayan. So 6 na mga kabitsin, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nihiwa natin yung ating lower part na 6 na piraso. Ngayon naman ang ating upper part o yung ating breast part at wings. Una, atin itong hihiwain sa may backbones niya dito. Yan. Tapos kung napapansin nyo yung kanyang dito, meron siyang buto, yung medyo may itim. Igitna niya siya mga kabitsin para hindi masira yung breast part.
Yan. Huwag nyo muna ituloy mga kabitsin para yung dulo, pwede kayo mag-adjust mamaya. Tapos atin itong baliktarin. Tanggalan natin siya ng wings. Yan, isa. Breast part. Dalawa. Yan, tatlo. Napapansin nyo, meron ba siyang naiwan na kaunti? Para yan mamaya sa dulo na meron pa tayong makuha isang piraso. Pagkatapos naman yung ating liig, o yung leg ng manok pala, tanggalan natin. Tapos wings. Ayan. So dito naman mga bitchin, kung napapansin nyo may kaunting buto, kasama na yan sa breast part. Ganoon yung ating diskarte para makuha natin yung ating 14 cut. Ayan. Pagkatapos dito naman, ayan. Ayan. Kung napapansin nyo yung breast part mga bitchin, meron siyang kaunti na sa isang portion niya. Pagka kasi pinutol nyo yun, meron na siyang retaso. So hindi niya na mabalance. So bilangin natin yung upper part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 plus 16, meron tayong 14 pieces na nakat sa 1 kilong manok. Kasama na doon yung liig. Yes! Unsa ka, uy? Ha? Naunsa ka? Ay, kataog na ko. Tanaw, ang warta o. 2,100 na. Nga akong idula kay kining kuan PHL boss. Unsa na? Simple naman siya. Ano siya o. Akong kwarta kanina akong pa Gcash 200 ra. Nya karon 2 na. Kita na akong idula mines na. Sige daw. Atong listingan ha. Magtaya taog 200. Bet na to. Ako na ha. Tanawa na ra. Simple o. 1, 2, 3. Wow, Basic. sana all. Pila akong 200. Oh, cash out. 400 na. Oh, basic lang kayo. Sige daw. Oh, isa pa. Pila mo gusto? Sige. I-double. Ayo, 200 sa. Dapat na, dili ka dapat mag-ready. Dapat hinihinay lang imong patad para dili ka mapildik. Ay, sa 200 gapon, bet na to. Ay, ka na po. Ay, di ko. Ayo. Isa. Dua. Easy money. Oh, 400 na! Simple na kayo. Ang pila pa? Atong 800. Sige daw. Dala to ha. Kini, pangpait ng ice cream ni mo. Mo yung mga request ganina. Kuya Asun. 600. 300. Pila na? Basic na kayo. So sa mga gusto magdula diha nara sa comment section ang link ani. O i-pay lang mo kaya tudluan kung saan pag sign up sa dula ang ani. So lingo-lingo na ito ano. Kung nalaman mga extra money, pwede na mo madulaan ni. So syempre after natin ma-chop, atin na itong hugasan. Iyan. 2 beses lang mga kabitsin para hindi masira yung mga breast part. Ayan. So ngayon mga kabitsin, atin na itong timplahan. Alam ko nung nakaraang video ko, ang title doon ay breeding mix ni Jabili. So pag breeding mix, ibig sabihin hindi kasama na yung ating marinated mix. So ngayon makita nyo mga kabitsin kung ano yung timpla ng ating marinated chicken. So ito po, tingnan nyo. So sa 1 kilo na manok, ang atin pong ilalagay na asin ay 1 kutsara po yan. 1 kutsara. Maraming nagtatanong sa atin baka daw maalat yung ating fried chicken. Bali hindi po siya ganun kaalat kasi po ay yung ating breeding ay wala na po siyang asin. So nag-focus tayo doon sa ating manok. So after ng asin, meron tayong
bitchin. Yan. Kalahating kutsara lang mga kabitchin. At pagkatapos, kalahating kutsara din na ginisa mix. Yan. At pagkatapos, one-fourth na ground black pepper. Pagkatapos, 1/4 curry powder. Yan mga kabitchin. At 1/4 na garlic powder. Yan. At syempre, para mas maging juicy at malinamnam ang ating fried chicken mga kabitchin, lagyan nyo ng baking powder sa pagmarinate ha, hindi sa breading. Mismong manok yung ating lalagyan. Dagdag na naman na pampalasa mga kabitchin para mas bumango yung ating fried chicken. Ito, adjusyo, 1/4 pa rin na ng kutsara. Yan. So lahat ng yon mga kabitchin ay kumpleto regalos talaga, walang labis, walang kulang. Lahat-lahat na itinuro ko sa inyo mga kabitchin. Sana ay magustuhan nyo ang recipe na to. Tsak ako na masasabi ng mga customers nyo at ng mga anak nyo o mismo kayo na mas masarap pa ito sa Jollibee. Yan ha. Baka marami na namang magbabas dyan, pero para sa akin lang yan na kasi ang tao iba-iba ng taste. At sa akin, sa panglasa ko, masasabi ko talaga na mas masarap pa ito kaysa Jollibee. Simula nang nalaman ko na ang recipe na to, wala na ako ng gana kumain sa Jollibee kasi nga alam ko na mas masarap pa yung niluluto kong manok kumpara sa Jollibee. Yan. After nyo ma-mix lahat mga kabitsin na yan, atin lang itong ibabad ng mga at least 3 hours to 4 hours. Pero mas maganda kung overnight. So ito yan. Huwag nyo kalimutan ilagay sa ref ha. Yan. So mga kabitsin, ito yung ating nakamarinate na manok kanina, yung pinakita ko sa inyo. Ayan. So ito po ay namarinate natin ng 3 hours. At ngayon naman, atin itong lulutuin. So ang procedure na ating gagamitin ay ganoon pa rin, wet dry method para manipis lang yung ating coatings. So ito yung ating harina. Ito po ay third class na harina lamang. At wala pa po itong cornstarch kasi hindi ako nakabili ng cornstarch ngayon. Pero meron pa rin tayong isang ingredients na pwedeng ihalo sa ating wheat mixture kahit walang cornstarch ay maging flaky pa rin yung kanyang texture. So grabe yung ang bango ng ating panimpla talaga. So ayan, atin na itong ilagay sa ating mixing bowl. Yan, lahat na. Kasi atin lang itong kakainin ngayon. Pang ulam natin, di ba? Yan Ito po talaga yung masarap na fried chicken, kahit pa sabihin nyo na masarap pa rin ang Jollibee, pero para sa akin ito yung masarap na fried chicken. Yan. So yan, nakamarinate na yung ating chicken, no? At yung ating ilalagay po para sa ating wheat mixture ay yan, cold water. Yan. So tansya lang mga kabitsin, kaunti lang muna na tubig para hindi gaanong maging mabasa yung ating mixture. So ayan. At after nyan, meron tayong ilalagay, ito ay ang itlog. Itlog ng manok, hindi itlog ng iba. Ayan. Isang itlog sa 1 kilo, pero pwede naman na kahit maraming manok, basta may itlog lang, ay goods na yan. Tapos atin lang itong halo-haluin muna para kumalat sa bawat parte ng manok. Ayan. At pag after nyan mga kabitsin, lagyan natin siya ng harina. Ito po ay walang cornstarch ha. Ayan. Kalahati lang muna mga kabitsin. Pagkatapos atin itong imikos-mikos. So
dapat talaga yung ating tubig na gagamitin dito ay malamig para may impact yung pagprito sa ating manok mamaya. Ayan. So kulang pa ng kaunti. Iubuhos na natin mga kabitsin. Ayan. Pag wala kayong cornstarch, kahit itlog lang yung ilagay nyo ay pwede po. Hindi kasi ako nakabili ng cornstarch eh. Kaya ito lang muna yung ginamit ko, yung itlog. Sa mga gusto matuto dyan, panoorin nyo po hanggang dulo yung ating video, no? Para meron kayong makuha talagang idea. Para hindi na kayo magtanong sa akin. Ito po ay binibenta sa iba, pero sa atin ay libreng-libre lang po. Ang gawin nyo lang po ay manood kayo sa ating mga video at i-share yung ating mga video naman. Yan. So pagka ganyan po yung kalapot niya, ay okay na po yan mga kabitsin. So ngayon, atin namang i-coat yung ating manok, no? So sa pag-coat mga kabitsin, dapat nakahiwala yung gloves, no? Nakahiwala yung gloves sa basa at sa tuyo. Yan. So simple lang yung ating procedure, no? Pwede nyo matutunan kahit sa bahay lang kayo dyan. Ito ay pwede pang negosyo, pwede din pang ulam sa bahay. So after nyan, tubunan natin ng harina. Huwag nyo munang ilagay yung gloves nyo sa basa. Yung harina muna. At pagkatapos ay atin itong imikos-mikos. Yan. Napaka-importante talaga mga kabitsin na ma-press natin yung ating manok para maganda yung kalabasan mamaya ng ating fried chicken. Yan. Halo-halo lang, mikos-mikos lang. Yung iba naman, mga diskarte nila ay ilalagay sa plastic tupperware na may takip at i-shake-shake yung manok. Ganun pa rin yun sa atin. Parehas-parehas lang yun. Yan. At after nyan, atin itong ipagpag. Ganyan mga kabitsin, no? Wow. Yan. Tapos lagay. Yan. Yan. Pagpag lang mga kabitsin para matanggal yung mga excess na harina. Yan. So kung umabot ka pala sa video ito mga kabitsin, huwag nyo naman kalimutan na i-like at i-share yung ating video para mas marami pa tayong matulungan na iba pang gusto mong negosyo ng fried chicken at para mas marami pang matuto kung paano magluto ng masarap na fried chicken. Actually mga kabitsin, talagang sabi ng ating ibang customer na mas masarap pa raw sa Jollibee. Yun yung sabi ng ating ibang customer. Pero kahit ako mismo sa sarili ko mga kabitsin, masasabi ko talaga na mas masarap pa ito sa Jollibee at McDo. Kasi magkaiba tayo ng panglasa eh. So ngayon, atin na itong isalang sa ating mainit na mantika. Ayan o. Kung wala kayong heat temperature, pwede nyo gawin ito mga kabitsin para malaman nyo kung okay na yung inyong mantika. Pagka ganyan na kumukulo-kulo na, ay pwede na yan. So ito mga bitsin, natin na isalang yung ating manok. So talagang nagugulan ako mga bitsin sa Fahrenheit at Celsius, no? Pero ito pala ay at least 350 degrees Celsius. Ay, Fahrenheit. Ay, ano ba yun? Celsius pala. 350 to 370. Para ganyang kabulwak ay maganda yung ating luto. Pero ako hindi na ako gumagamit ng temperature mga kabitsin. Tansyahan na lang sa bulwak ng mantika. Pagka kasi palagi ka niluluto ng fried chicken ay alam mo na kung gaano kainit na yung mantika mo. Yan. So yung ating salang ay 14 pieces. So atin itong lutuin at least 10 to 12 minutes. Yan. So after 3 minutes mga kabitsin, natin galawin yung ating manok. Yan. Konting galaw lang para mas
maging balance yung kanyang pagkaluto at hindi masunog yung ilalim. Konting galaw lang mga kabitsin. So yan mga kabitsin, malapit na maluto yung ating fried chicken. So yan oh. Tingnan nyo mga kabitsin kung gaano ka crispy yan. At sureball ito na sobrang juicy nito sa loob kasi meron siyang baking powder. Ayun oh. Kahit walang cornstarch mga kabitsin. Basta may itlog talaga yung butter mix nyo o yung wheat mixture nyo. Ay sureball yan na magkakaroon siya ng flaky texture tulad nito. At sabayin nyo pa ng pagpag, lamas-lamas at pagpag, imikos-mikos ay sureball yan. Ano? Ang ganda ng ating fried chicken. Natakam na ako ah. Yan. Oh? Balat niya mga kabitsin, no? Ito mga kabitsin, kung napapansin nyo, mabilis siyang lumutang. Dahil din yan sa ating nilagay na baking powder. Mas mabilis umalsa yung ating karne kasi nga yung baking powder ay dagdag din sa init ng laman ng ating karne. At mas mabilis siyang maluto mga kabitsin. At at the same time, meron din siyang effect na mas maging juicy yung kanyang meat sa loob. Ayan. So ilang minuto pa at okay na yung ating fried chicken. So mga kabitsin, after 2 minutes ng paglutang niya, ay atin na itong hanguin para hindi ma-overcook yung ating fried chicken. Ayan o. Ayan. Patuloy natin yung mantika. Lagyan natin sa ating lagyan. At pagkatapos ito ay mukbangan na. Woo! Yan o. Ang ganda ng texture, di ba? Yummy!